Dahil Middle East po yung affected dito sa gulo na ito, syempre, ang unang babantayan natin ay yung presyo ng petrolyo. Sabi na eh. Dahil tayo po ay nakadepende, kasama po sila sa pinakamalaking supplier po talaga ng langis. So, mga kapatid, mukhang kailangan na nating magpagasolina dahil tataas po ang presyo nito bukas sa gitna ng gulo sa Middle East, partikular na ang supply. Meron po kasing problema dun sa Strait of Hormuz. Ito po yung dinadaanan ng mga supply dyan po sa Middle East nung mga oil products natin. So ang expected po na increase o pagtaas sa presyo ng gasolina ay nasa 1 peso and 90 centavos, 1 peso and 20 centavos naman kada litro sa diesel and 1 peso and 50 cents sa kada litro naman po ng kerosene. Pero madagdag ko lang, sinabi rin po kasi ng DMW kanina, yan daw pong Strait of Hormuz, hindi pa daw po yan idinedeklara bilang war zone. Okay. So hindi pa ganun kahigpit when it comes doon sa mga Filipino workers natin. Although of course, nandyan pa rin po yung paalala ng iba yung pag-iingat. Ang mas pinag-iingat po nila yung mga dadaan doon sa Red Sea. Kasi yung mga, alam nyo na, yung mga sumasalakay dyan, parang nagpahiwatig na raw na iti-take advantage itong gulo na nangyayari dyan sa Middle East. So, mas naka-alerto sila doon sa area na yon. But of course, binabantayan pa rin po itong Strait of Hormuz. Basta magpa-gasolina tayo mamaya kung may oras. Uy, pero wala pang hindi pa natitrigger ang fuel subsidy. Kasi alam naman natin, di ba, mga kapatid, ang pag-trigger po ng fuel subsidy kapag umabot na ng $80 per barrel ang presyo ng produktong petrolyo. Thankfully, hindi pa siya umaabot sa ganon. Basta ang inassure lamang po, meron daw tayong pondo na allotted for that. Kasi hindi naman lahat, nag-fuel subsidy or Hindi. recipient ng fuel Correct. subsidy. So, masakit. Oo. So maglalakad talaga tayo. Hindi kasi Pwede diba? ka kasi dito. Pwede kayong dalawa. Oo. Ako hulas-hulas pag nakakad ako. Makaka 10,000 steps ka. Oo, papayat ako. Pero kasi ang problema dito, hindi natin alam kung hanggang kailan talaga yung itatagal nitong tensyon dun sa Middle East. Kasi 'di ba parang naglabas na rin ng pahayag si US President Donald Trump na hindi nila titigilan hanggang hindi na-achieve yung gusto nilang mangyari. So hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal tong tensyon na to. So ang epekto po sa produktong petrolyo, hindi rin tayo sigurado kung ano magiging trend nito. Kung may budget kayo, sige, magpa-full tank na kayo mamaya, pero maraming walang budget. Siyempre, ang Ganun mas pa rin. mas Oo. priority yung safety ng ating more than 2 million Filipinos sa Middle East. Dasal, mga kapatid.